paano mag-register sa ORUS ng books of accounts. I'm not an expert. This is based sa experience ko kasi I register on my own lang. Okay? Kasi someone told me na sa BIR daw, sa katabi ng BIR, yung malapit doon, may mga nag-offer na books of accounts, like, 4 na books, 500 pesos, tapos, pag sila na yung magpa-process for registration, 1,000. So, total of 1,500. Imagine, napakadali lang nitong gawin. Yung books, mabibili niyan sa Pandayan, sa National Bookstore, 34 each. Sa Pandayan ako bumili, 34 each lang yung books. So, 'di ba, 4 na book, 4 na 34 pesos, yun lang yung ginastos ko. Tapos sa iba, naniningil sila ng 1,500. 'Di ba, napakamahal. So, anyway, eto na. Search nyo lang yung ORUS. Ayan, lumalabas naman siya. So, enter nyo. Try natin kung makakapag-login ako dito. Kasi nag-register ako via phone. So, ayan. Secondary, pindutin nyo lang yung, okay, if you're not yet registered sa ORUS, wala pa kayong account, click the new registration. Then, click this as an individual. And then, create an account. Okay, yung terms and condition or agreement, terms of service and agreement, scroll down nyo lang, click this box and agree. So, ayan, of course, taxpayer with existing TIN. Then dito, lagay nyo yung 9, kasi ito na yung pangdulo. Do not tick this one. Then, this one, kasi ititik nyo lang to if you are creating account for a branch, okay? So, this one, of course, your first name, middle name, last name, napakadali naman na yan. Ayan, NA, and then your date of birth, civil status, gender, tsaka yung email. Again, yung email address na ilalagay nyo dito, guys, yun yung email address na naka-indicate sa lahat ng registration ninyo. Dapat active, kasi dyan yung marireceive lahat ng updates or notification. Then, gagawa kayo ng password, okay? I acknowledge, then register. Once you register, ang mangyayari dyan, parang babalik kayo doon sa una nating pinuntahan. Okay? Once you register, ito yung lalabas. Ayan. Then, pipindutin nyo itong secondary registration, books of accounts, log into ORUS. So, ayan, nag-login na ako. Then, makikita nyo itong register books of accounts. Pero, again, ako kasi nakapag-register na ako, kaya ayun yung gagawin ko. Pero, sa mga kaka-register lang, after registration, once you log in, punta kayo dito sa profile. Tapos sa profile na yan, itong synchronize, of course, hindi ko na siya pipindutin kasi nga, done na ako. Pipindutin yung synchronize. After that, tsaka kayo magpupunta sa secondary registration, then books of accounts. Then, ito yung lalabas. Then, register books of accounts. Okay, as you can see, meron na ako kasi already registered. So, ang gagawin nyo lang, ganito rin naman yung lalabas dyan, validate. Then, add. Click add row. Ayan yung lalabas. Manual lang tayo. Then, search nyo to, type of books to be registered. Again, ang ma-advise ko lang or may inform ko lang sa inyo, of course, kung ano yung na-register ko. Sa akin kasi, online selling lang yung akin. So, 4 na books. Isang general ledger, general journal, then yung cash, check ko. Cash receipts journal, tsaka cash disbursement journal. Okay? So, 4. Isa-search nyo yan dito. Click, search nyo yung general journal. Ayan. Then, quantity, of course, 1, automatic, may naka-indicate na dyan sa volume. Okay, and then, yung akin, dapat kasi iba kasi lalabas dito. Pag 1 yan, 1 din yung naka-indicate dito, then 0 yan. Kasi, may naka-register na, kaya baka malito kayo. And then, validity period from kung kailan kayo gumagawa nito, which is ngayon, August 13. So, August 13 ilalagay natin dyan. Date of registration, kung kailan nyo na-register yung inyong business, nasa COR yon, Certificate of Registration. Then, taxable year from, kung kailan kayo nag-register, which is today, August 13, until taxable year 2, which is lagi tong end of year, which is December 31, 2026. Then, add books. Yun lang yung gagawin ninyo. So, itry natin yung isa pa. Cash, mali yung spelling. Cash disbursement journal. Ganun din yung gagawin nyo, guys. 4 na beses nyo siyang gagawin. After that, continue nyo lang yan. O, diba? Hindi tayo pwede mag-continue. Hindi ko pwedeng gawin ulit eh. Pag nag-continue kayo, merong lalabas sa
dito, may lalabas dito na parang QR code na kailangan nyo i-download isa-isa. Papakita ko sa inyo later kung paano yung ginawa ko sa books. Once you're done registration, lalabas isa-isa yon. Bawat isang books, meron siyang QR code. Which is yun yung kailangan yung i-print out and idikit sa bawat books. Okay? Yun lang guys, ipapakita ko sa inyo yung mga books. Thank you. So ito yung 4 books na na-register ko. 1 ledger, 2 columnar, 14 column, and isang journal. So of course, ito yung general ledger, then yung isa, general journal. Binili ko to sa Pandayan lang ha. Kaya kahit saan kayo bumili, basta ganito yung itsura. Ito yung sinasabi ko sa inyo, once you're done sa registration, merong bawat isang docs, which is the QR code. Ito yung ipiprint out ninyo, ita-download and print out. Bawat isa yan. So, ibig sabihin 4. So, of course, sa ledger, yun yung ididikit nyo. Ang ididikit nyo is yung general ledger. This is for the ledger. Then, dun sa 2 columnar, isa dito yung cash receipt journal. And then, the other one, 14 column yan. The other one is cash disbursement journal. At saka, the last one is yung general journal. So, ayan lang yung gagawin nyo. Kasi dito nyo ilalagay, dito nyo i-record yung mga papasok at palabas, expenses and mga sales ninyo guys, for your, from your business. So, ayan lang. Shinare ko lang sa inyo para meron kayong guide. At hindi na kayo gagastos ng mas malaki. Kayang-kaya nyo yan guys. Susundin nyo lang yung instructions. Marunong naman tayo magbasa. Napakadali lang ng instructions guys. So, ayun lang. Thank you.